Ow. Sakit niya. Sakit niya. Sakit ng bukol. I check my WBC. Sabi niya, paano ka nabuhay? Your WBC is 0. If I do not put out this video, I will just die. The news will be, Doc Willie died one day. He did not tell his followers. He lied to his followers. I owe it to the Filipino people to be honest to them. I owe it. Mahal na 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 mahal ko kayo po lahat. I think I got all this pain from negative thoughts, negative emotion, from all the hurt, from all the bashing I got from the 2022 vice presidential campaign. I got so many bashing. If you pray for me, I think I will get well. If you keep on bashing me, I think I will die. Hindi nyo naiintindihan kado ko kayo kamahal. Bawat takbo ko para po sa inyo, hindi para sa akin. Anong ginawa nyo? Binasyon na ako ng binas. Sumaba sa sobrang loob ko. May isang basher nagsabi sa akin, Doc Willie, even if you run 10 times again and again, you will lose again and again and again. What did I do to you? Why do you hate me so much? Sa isang malungkot na balita, ibinahagi ni Doc Willie Ong, isang kilalang health vlogger at cardiologist, na siya ay dumaranas ng sarcoma cancer na may sukat na 16 cm. Sa pamamagitan ng kanyang Facebook page, ipinakita niya ang kanyang larawan kung saan makikitang halatang humina ang kanyang katawan. Sa kabila ng kanyang kalagayan, pinahintulutan niya ang mga vloggers na gamitin ang kanyang mga cancer-related videos upang makatulong sa pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa sakit na ito, isang hakbang na nagpapakita ng kanyang patuloy na malasakit sa kapwa. Aniya, gugugulin niya ang natitirang mga araw ng kanyang buhay sa matapang na pakikipaglaban sa cancer. Marami ang nagpahatid ng kanilang suporta kay Doc Willie, hindi lamang sa Facebook kundi pati na rin sa kanyang YouTube channel. Nag-iwan sila ng mga mensahe ng pag-asa na nagsasabing dapat niyang lakasan ang kanyang loob at patuloy na maniwala na gagaling siya. Sa mata ng maraming Pilipino, si Doc Willie ay itinuturing na doktor ng bayan dahil sa kanyang walang sawang pagbibigay ng payo ukol sa kalusugan at ang hindi mabilang na mga taong kanyang natulungan. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, ang stress mula sa mga negatibong komento sa kanyang mga videos ay itinuturong isa sa mga posibleng dahilan ng kanyang cancer. Ayon kay Doc Willie, ang pagbabasa ng masasakit na salita online ay nagdulot ng matinding pag-aalala at stress na maaaring nakaapekto sa kanyang kalusugan. Sa kabila ng lahat, nagpapasalamat si Doc Willie sa lahat ng mga kababayan nating nagpahatid ng suporta at panalangin. Sa kanyang pinakahuling post, inamin niya na handa na siya anuman ang mangyari at tila nagbigay na rin siya ng isang mensahe ng pag-asa at pagpapakumbaba sa kanyang mga taga-subaybay. Ating ipanalangin ang patuloy na lakas at paggaling ni Doc Willie. Kamusta po sa mahal ko followers? How are you? Update ko lang po kayo sa condition ko, ha? Walang iyakan muna, buhay pa naman ako. Parang may transformation po sa akin, hindi ko alam. Parang, alam niyo, gabi-gabi, parang may pumapasok na spirito dito, hindi ko alam ano nangyayari. At meron ako mga nakikita, kukwento ko sa inyo. Sabi nga nila, yung mga may cancer patients, I have sarcoma. My diagnosis is sarcoma. One of the most hardest cancer to treat. It is 16 centimeter by 12 centimeter by 13 centimeter hidden inside my abdomen. The cancer situated itself in a very tricky and devious manner. It started from the T10, T11 spine. It grew to 16 centimeters. This sarcoma, it is so destructive. It blocked half of my esophagus. See, it is hard to swallow. But maybe there is some God's will that brought me here. Because when I saw all the beauty and strength, the speed, the coordination, and the brain power, everything here, it's like everything here is happening. Fast speed, fast speed. Here, in 2 days, they will get all your labs ready. On the 3rd day, they will kill the cancer. So on the 3rd day, I had the first chemo. The problem, I am admitted right now.
for one of the side effects of chemo, which is low WBC, which led to my condition now. You will be very surprised sa mga doktor po dyan. I thought last week I was dead already. In the Philippines, I do not know if I will live or I will die. This is not about issue about country. Wala po. Parang God's will lang to. So, you judge, you bash, you do. Sa akin lang ha. If you pray for me, I think I will get well. If you keep on bashing me, I think I will die. I think I got all this pain from negative thoughts, negative emotion, from all the hurt, from all the bashing I got from the 2022 vice presidential campaign. I got so many bashing. I just ran for vice president. What did I do wrong? I did not do anything wrong. I love every one of you. I'm doing this for the Philippines. Di ba may kasabihan tayo? Ang mamatay ng dahil sa'yo is the Filipino worth dying for. The old Doc Willie is gone. The duwag Doc Willie is gone. This is the new Doc Willie. This is the matapang Doc Willie Ong. Kaya pag sabihin nyo duwag at pagtok si Doc Willie, yun yung luma ha. Iba na to. Pasensya na po mga politiko, masasagasaan ko na kayong anyway pa ako. Pagat ko dila ko, mas mali siguro sinabi mo to. Anyway, I'm dying. I don't care anymore. I don't care. I will tell you the truth. Politicians are corrupt in the Philippines. Sorry po kaibigan ko kayo lahat. Pasensya na po. Nagkaka-vision na ako kagabi. I asked my doctor, every night I dream, there is a black hand trying to attack me. You can say I am crazy, okay lang. I do not have fear anymore. I don't care if you bash or like me anymore. I will tell you the truth. Hindi nyo naiintindihan kado ko kayong kamahal. Bawat takbo ko para po sa inyo, hindi para sa akin. Unang campaign ko, wala akong gastos kahit na pangalawa, wala akong gastos, wala akong niloko, wala akong inaway. Anong ginawa niyo? Binas nyo na ako ng binas. Sumaba sobrang loob ko. Minababoy niyo pa ako. May isang basher nagsabi sa akin, Doc Willie, even if you run 10 times again and again, you will lose again and again and again. What did I do to you? Why do you hate me so much? What did I do? I never attacked Duterte. I never attacked PBM. I never attacked Larry. I never attacked Pico. I am nice to them. I interviewed them. If I do not put out this video, I will just die. The news will be, Doc Willie died one day. He did not tell his followers. He lied to his followers. Bago matapos ang video na ito, ano ang masasabi nyo sa chika topic natin ngayon? At syempre, inaanyayahan ko kayo na mag-like at share para mas lalo pa mabulabog ang mga marites at parites. Hindi naman ako nagmamakaawa sa inyo mga idol, pero sana maawa na kayo. Hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa pagtambay, bye-bye.